And then in this video, sasabihin ko rin sa inyo kung na-hype lang ba tayo o totoo talaga yung na-experience natin dito sa phone. Kaso nga lang, ang problem is, hi guys! Today I'm going to review after a month of usage of Tecno Pova 7 Ultra 5G. So ayun na nga guys, wala na akong work, na-retrench ako, kawawa naman ako sa AI. Which means, more time for unboxing and review sa mga gadgets. Ito, like this one, more time to review pero wala nang pambili kasi walang work. Biglaan yung retrench sa akin eh. Yun. So help me by liking and subscribe and by sharing this video. And then in this video, sasabihin ko rin sa inyo kung na-hype lang ba tayo o totoo talaga yung na-experience natin dito sa phone. Kasi yung iba, di ba, una lang na-hype lang kaya nagbilihan tayo, or totoo talaga yung na-promise na specs nitong phone na to. And guys, I will post more samples, pictures, and videos using this phone. Para guys, alam niyo naman yung quality ng camera from this phone. Anyway, I'm going to give you what I've experienced using this phone for almost a month. So, nabili ko siya. I got this last September 4, first week of September, and I had a unboxing video of this one. So go watch my unboxing on my previous list of videos on this channel. So ito yung freebie guys, this one and this one. So my first impression on this phone is medyo mabigat siya, heavy siya. And to add this one and this one, mas mabigat siya. Mas bumigat siya. Yan. And guys, yung freebies naman, okay naman siya. I got this one. Maganda siyang freebies. And this one, ito. Na freebies. Magkahiwala ito, ito. Yan. And this one, yung screen protector. Yan. Kaso nga lang, ang problem is, medyo naging yellowish na siya, oh. Ito. And may scratches na yung screen protector. At least may screen protector pa, pero quality is not that good for me. Ito. I-focus natin to later. Yun. Hindi naman sinasadya kasi na-shoot ko siya sa pocket ko and merong key sa pocket ko. So nagasgas siya. Anyway, nakabili naman ako ng screen protector for this one, third party. The good part of this phone, the first impression is screen color. Very colorful siya guys. Ito. Ayan. So guys, the display is, look at this one. Liit ng bezels, diba? Liit ng mga space. Ganda, diba? Very sulit, the space of this phone. Ang ganda rin ng design ng phone because this is interstellar spaceship design. So para siya spaceship. Sabi ko nga sa unboxing ko, para siyang yung ride sa yung ride sa Disneyland, yung Star Wars. Yun. Star Wars na ride sa Disneyland. Parang ganito kasi, ang ganda. Very high-tech siya. And of course, what I like about this is yung status light. Yun. Umiilaw siya pag gusto mo pag merong messages. Volume up and down. Yun. Na-ano mo naman siya dito eh. Na-adjust mo naman siya dito sa settings. Na-modify mo naman siya kung saan gusto mo siya merong ilaw. And speaking of the colorful screen, this is 6.67 inches AMOLED with 144 Hz and 4,500 nits of brightness. And the screen is made of Corning Gorilla Glass 7i. And speaking of Corning Gorilla Glass, this is IP64, water and dust resistant. Bawal ibabad, resistant lang siya. And yung variant ng phone is 12GB of RAM, 256 of internal. Sad to say guys na wala siyang higher variant like 512 internal. Ano lang siya, 12256. Yun, sayang. Hindi siya expandable din. And it has 2 SIM slot. 2 nano SIMs are allowed on this phone. So, yung SIM ejector pin, hindi ko siya nakita nung unboxing ko kasi dito pala siya nakatago. So, nandito siya. Ayan.
kulay puti pa na transparent. So, kunin natin. Yeah. So, this is the SIM ejector pin. Triangle din siya. And then, to show you the SIM slot of this phone. Yeah. So, guys, 2 SIM dito. 2 nano SIM. Ito, tsaka ito. Dalawa SIM ginagamit ko ngayon. So, wala siya for external memory. SIM lang. Balik natin. Yan. To unlock the phone, meron siyang fingerprint under display. Pwede siyang pattern. Pwede siya face unlock. Mabilis na may response nila. Expected naman on this phone eh. Kasi magaganda yung specs niya eh. So, speaking of the specs, the OS of this phone is Android 15, iOS 15 also. The chipset of this phone is MediaTek Dimensity Ultimate 8350. So guys, this is a very good chipset for gaming and offering high graphic settings. Totoo naman guys, mamaya pakita ko yung gaming ko dito. Guys, for the camera, the main camera is 108 megapixels and 8 megapixel ultra wide. So guys, dalawa lang yung camera dito yung pang isa is design lang talaga para ma-fit yung triangle nila, which is okay naman. Wala naman mawawala eh. And the front camera or the selfie camera is 13 megapixels. 13 megapixels. Dito mo siya makikita. Ito. So yung back camera can record up to 4K 60 fps. Front camera dito, 4K up to 30 fps. Meron siyang stabilization sa front camera, pero pag na-activate mo siya, mas lumalapit yung mukha mo, mas nagka-crop siya. Pag naka-off yung stabilization mo, maliit yung mukha mo. Again, pag naka-on stabilization, mas lumalapit, nagka-crop siya. Yan. Ito rin naman yung likod camera, may stabilization naman siya, which is okay. So guys, I warned you, medyo marami akong sample photos and for the video of this phone. Here are the samples. .4K 30 fps with stabilization. Wow! Indoor. Bilang tayo 20 seconds. How's my voice? Okay ba yung voice ko? Kung nag-vlog tayo. Nandito yung mic. Inside the mall. Medyo maputi ako no guys. Lakad ako. Stabilization o. Ultra steady ba yata ang tawag? Check natin din. So, ayun lang guys. Check natin next yung walang ultra steady. Ayan. Front camera, 4K 30 fps. Without stabilization, ultra steady. Tingnan nyo sa likod ko. Teka, sample lang. How's my volume? Yung boses ko.
Tingin sa likod ko. Kita ba? Ayun lang. Teka, ilang seconds tayo. So, ayun. Check natin kung stabilize o hindi. Ayun lang guys. 4K 60 FPS walking without stabilization. Kamusta yung boses ko? Mas malapit na yung phone sa bibig ko. Pero how's the quality? Yeah. Check tayo up to 30 seconds. Inside the mall. How's the color of the mall? Sa camera. Yeah. Lakad-lakad to check stabilization. Okay. Ito 4K with stabilization on. 4K 60 FPS. Ayan. Is it stable? Ayan. Tingnan natin. Mukhang stable nga, no guys. Tingnan natin mamaya sa low light. Wait natin 30 seconds. Okay. 3x zoom. Then let's see. Pinaka zoomest, zoomest. 10x zoom, pinaka. Then back to 1x zoom. This is 4K 60 FPS. Naka-off yung stabilization. 4K 60 FPS with stabilization. Ayan. Sinasadya ko maglakad na. Ay, ulan na guys. Pasok na kami dito. Ayan, how's the quality? Sinasadya ko maglakad ng ano, parang padabog. How's the mic? Medyo mahangin. Then, next try ko yung selfie camera. Video. Bye! Next is 4K 30 FPS without stabilization. Parang mas maliit yung mukha ko. Mas lumayo pag without stabilization. Hindi nakakrap. Tama, hindi siya nakakrap. Mas malayo yung mukha ko. Tayo to 30 seconds. Liwanag naman. Liwanag siya. Labas tayo konti dito. Oh, yan. Splash proof and umuulan siya. Yun lang guys. So yung guys, for me okay naman yung quality ng camera, yung pictures, basta nasa bright place kayo and maingat kayo kumuha ng pictures. Yung hindi basta-basta, basta talagang naka-steady kayo then click. Hindi yung, di ba ibang phone, madali lang si iPhone, yung bagong labas na iPhone, and then yung bagong labas na Samsung, yung mga S-series. Di ba pag click mo na basta-basta, sila na mag-aayos sa'yo, automatic na. Whereas yung ganito, for me, kailangang ayusin mo talaga. Ikaw na yung mag-adjust. Pero with that, good quality naman. For the video, surprisingly, meron nga siya 4K 60 FPS. Okay naman siya sa daylight. Pag walang stabilization,
medyo pangit siya. Halata talaga. So, kailangan may stabilization. Pag sa night video, kita yung stabilization niya, yung motion niya, pag naglalakad siya. Pag naka-off naman, sobrang kalog yun sa night. Tapos, wala palang wide lens pag naka 4K video. Pag naka 1080p, meron siya. Nag-ultra wide siya. Tapos, sa gabi rin, front camera, this one, pag gabi, hindi siya masyado clear. Medyo ano siya, medyo noisy siya. Yun. Mas lalo na pag naka-dual camera. For the food pictures, medyo yellowish yung picture kasi yung ilaw ng mga restaurant, di ba, medyo warm. Kasi di ba, maganda sa mata yung kulay ng food. Pag yung ilaw ng restaurant is medyo warm, medyo yellowish, di ba? Maganda yung kulay ng pagkain. So, yun, ang sample ko for the food, medyo yellowish lang talaga yung labas. Pero yung quality is okay naman for me. So, sayang nga lang, wala siyang expandable memory to store more pictures and videos sa phone na to. For the battery guys, this has 6000 mAh power battery with 70 watts ultra fast charging. Super bilis guys mag-charge nito. Mga almost 45 minutes, 100% na siya. I love guys na mabilis siya mag-charge. Pwede rin siya guys wireless charging pero 30 watts na lang siya pag naka-wireless charging siya. With my experience, it lasted me 2 days. Almost 2 days for normal use without gaming and gaming to. Speaking of gaming guys, okay siya for gaming. Na ultra settings ko siya sa Mobile Legends. Nagamit ko rin siya sa COD. Nagamit ko rin siya sa PUBG. Pero guys, admittedly, lagi ko namang ina-admit na hindi ako masyado malaro sa PUBG and sa Call of Duty COD. Pero na-test ko naman siya. Pinalaro ko siya sa pamangkin ko kasi gamer yung pamangkin ko. So while my nephew was playing with this phone, tinignan ko yung phone ko, uminit siya. Medyo lang uminit pero hindi na may alarming na mainit na parang, 'di ba, na parang sasabog na siya. Siyempre, 'di ba, pag uminit yung phone, automatic na gagawin natin is turn off the phone. And anyway, this phone has hyper cooling system. So medyo nakaka-cool down siya ng phone kaya hindi masyadong mainit. And then guys, may AI din tong phone. So, talagang deserve yung matawagan na ultra siya. Yan, AI. Tecno AI. Yan. Ito siya. Kung ang iPhone merong Siri at si Samsung merong Bixby, ito meron siyang Ella. Cinderella. Ella, yan. So, yan. May AI din siya. Good performance sa game. PUBG, try and tested. COD ako naglaro. And Mobile Legends, of course. Very smooth. No problem, guys. Basta good connection internet. Partially sheds her grace on every corner. Hey.
Ultra. For the loudspeaker guys, it has two speakers. Dito and dito. We have two speakers. Pansin ko lang guys, pag nagge-game ka, yung speaker sa taas, medyo mahina compare sa baba. Mas malakas to kesa dito. Pero when playing music or YouTube, parehos lang meron. Malakas sila, pareho. Balance sila. Tama lang yung quality guys ng loudspeaker. Okay siya sa loudspeaker, pero hindi siya masyadong ganun ka crisp yung tunog. Ito. May headphone jack ba siya? Wala guys. If you were to ask, wala. Wala rin siyang built-in radio. Ito. Pero guys, ang ganda oh. Ang dami niyang icons na ano. Yeah. Meron siyang almost 300 plus icons and 300 plus fonts. Ang ganda diba? Very packed inside. Kaya nga tinawag na Ultra no guys. Kaya pala guys, kaya tinawag ito na Ultra 5G. Tecnopova 7 Ultra 5G. Because it is packed with very good specs. Starting from the chipset and the graphics. Maganda yung graphics niya. Performance sa gaming. Tapos yung touch response niya. Gustong gusto ko siya. Maganda rin guys. Natutuwa ako dito yung always on display niya. Pag nakalock yung screen. Teka, unlock natin. Or focus ko lang ito sa mamaya. Pero lock natin ito. Yan. Pwede mo rin siya guys i-modify kung anong gusto nyong in-display dito. Dito ako natutuwa. Hindi siya matakot sa battery pag naka-on yung always on display niya. Yung vibrate response niya guys o yung haptic response nitong phone, hindi masyadong malakas. Kahit naka-maximum na siya. Gusto ko malakas para pag nagta-type ka, feel na feel mo jug-jug or pag nag-game ka, na-feel mo talaga yung vibrate. Mahina lang siya. Not so much for video and photo fan. Yung mga mahilig sa video and photo of this phone. More on gaming talaga siya. Okay naman yung quality ng photo pero kailangan effort talaga na steady shot yan. Pati sa video, okay naman pero more on gaming talaga to for me. Yung one thing for me guys is nabibigatan talaga ako dito. Pag may casing na siya. So pag nag-game ako, nakahiga ako sa bed ganun, nangangalay na ako guys. Ngayon, nangangalay ako. Yun lang may problem with the case. Very heavy for me. Ayun. So, ayun lang guys. For the updated price of this one guys, of this phone, check out na lang yung Tecnopova official store. So, ayun guys, are you still going to get one? Yan. Yes or no guys? So, ayun lang guys. It was nice using this phone. It's okay. No lagging, no problem. Yun lang guys. Thank you for watching and see you again next time. Bye-bye.